So yun mga kaasang, dito tayo sa farm at ayun nga no, pinapakita ko sa inyo yung farm. Kasi diretsuhin ko na kayo no, ang pinunta ko talaga dito is para ligpitin. Ligpitin na yung ating mga ano no, ang mga gamit natin dito. At yung mga isda kailangan ko nang kunin lahat. At kailangan tanggalin ko na lahat ng gamit ko dito. So ayun nga no, mga ilang linggo na nagpunta ako dito, may mga plano pa nga tayo pero hindi na matutuloy ngayon dahil yun, may bigla ang nangyari at yung lupa na to ay hindi ko na pwedeng gamitin. So ayun nga no, nakakalungkot lang din na ilang buwan pa lang na wala si Papa yun na yung nangyari. So hindi man lang umabot ng isang taon kailangan ko ng tanggalin lahat. So ito kasing lupa na to talaga sa pamilya to nila Papa. At ayun, ang bilin sa akin ni Papa noon, pag usapang lupa, huwag ako mangingialam. So susundin lang natin yung ano niya, yung gusto niya. At may mga ibang mag-ano dito nagko-control na hindi naman namin talaga kayang, alam mo yon, kahit ipaliwanag namin yung side namin na mahalaga rin naman sa amin to. Wala, hindi sila nakikinig. So ang problema ko ngayon, etong kotse ni Papa, kailangan ko rin alisin. Ewan ko, gigibahin ko na rin yan. Tapos tatanggalin ko lahat ng kung ano yung mga nailagay natin dito. So masasabi ko na end of era na talaga ng ating fish farm dito sa Binyan. Pero yon, may umiingay pa yung ano, yung palaka dito. Ang dami ko nakikita palaka no. So yun nga no, end of era na ng ating fish farm, ng outdoor farm natin. At gusto ko lang makita nyo lang sa huling pagkakataon makita natin itong farm bago ko talaga tanggalin lahat. Kasi ngayong araw na to kailangan tanggalin ko talaga lahat. At itatabi ko lang muna sila doon kung may mga paglalagyan tayo. Dahil yun nga, kailangan natin sumunod sa mga mas nakakatanda sa atin. Respeto na lang din sa kanila. So ayun, gusto ko lang pakita sa inyo. Yun lang. Tapos yun nga, gusto ko lang din ibalita sa inyo na ito na yung huling video na magbi-video tayo dito sa Binyan Farm natin. Alright? So yun mga kasang no, hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula kasi mag-isa lang ako. So kailangan ko tanggalin yung net. Kailangan ko tanggalin lahat ng lupa tuloy ng tubig. Kailangan ko kunin yung mga isda. So i-update ko na lang din kayo muna doon sa mga isda natin kasi 'di ba may mga nilagay ako dito ng mga clawhorn fry at ilang linggo pa lang naman ata 'yon. So ito pa lang yung size niya. Yan, ganyan pa lang. Hindi mo pa rin mapapansin kung lumaki o hindi. Yan, ganyan pa lang yung size nila. So kukunin ko na lahat yan. Yung mga nilagay natin, mga 10 piraso, dami natalo na ano, palaka. Mga 10 pirasong fry yung nilagay natin dito So madali lang naman na natanggalin kasi kukunin ko lang naman isang fry tapos tatab ko na yan. Kunin ko isang fry, tatab ko na yan. Ganun kasimple lang. Ang mahirap lang is mag-isa lang ako. So itong tab na to, ibebenta ko to, 20 liters, 100 liters, 100 liters yan, parang katumbas niya is 20 gallons. Ang ano lang dyan, ang issue lang dyan, binutasan ko kasi yan ng saan ba yun? Dito, mataas hindi ko makita, basta binutasan ko yan dito pala, binutasan ko yan dyan ng overflow. So magagamit na lang din talaga to sa mga gustong mag setup ng ganito. 20 pesos yan, ibebenta ko yan ng kahit 150 na lang isa. So kung 20 pieces, 3,000 lahat. Sa mga gusto lang naman, kung ayaw nyo, tatamba ko na lang din naman yun. Hindi ko na magagamit kasi wala akong paglalagyan. So yung mga black tab natin, kailangan ko na ibenta. So yun, wala naman ako isda dito dahil nga nung nakaraan, di ba, nakikita nyo naman yung mga video ko. Hindi ko na rin talaga siya maasikaso. Ito ang mga molly natin, balimoli, kukunin ko na lang din lahat yan. Kunti na lang din naman yan. Ito mga swordtail, hindi ko lang, kukunin ko pa yan. Try kong hulihin, ang hirap kasi hulihin yung mga yan. Tapos kung ano lang makuha natin, yung mga gapi natin dyan, mga wala na rin namang value. Ito, ititiklop ko na yan. Dami masabi pa. Tiklop yung mga crayfish. Itong crayfish, binibigay ko kaya na to kay Mitras Backer to kaso hindi naman niya pinuntahan. So kukunin ko yung malalaking crayfish natin. Tapos ang gagawin ko dyan is ibebenta ko na lang. Siguro 4 yata to. Mabilis na siguro mabenta sa ano yan, sa
1,500 or 2,000. Mga breeders talaga yan na ano, talagang mga malalaki. Dito hindi ko alam kung meron pa dito eh. Wala na dito. Ito alam ko may malaki pa dito. So yun. Simulan ko na ngayon dahil medyo hapon na rin. At simulan ko na magpikpit ng mga kalat natin. Lahat yan kukunin ko, pati mga air pump, pati yung mga tubo, kung may mga gamit ako dyan. Tapos yun, yung mga wire, mga kuryente. Yung palaka, hindi ko sasama yan. Yung ganito kanina pa to may nagbe-breed Dahil palaka ngayon dito. Yun, so, kailangan ko talagang linisan yan. Tapos lagay ko na lang muna doon lahat. Alright, pakita ko na lang sa inyo kung ano yung magagawa ko hanggang mamaya. So yun mga kaasang, hindi ko na natapos yung ginagawa natin kasi paulan-ulan at medyo ang hirap talaga. So natanggal ko na yung mga nandito. Tapos ang dami ko pang ito, mga wala naman laman yan. Yan, mga wala naman. Yung crayfish doon nakuha ko na rin. Tapos yan, kailangan ko rin kasing alisin lahat yan. Yan, kailangan ko alisin lahat. Tapos ayun, kailangan na malinis to. Tinanggal ko na rin yung kaya ang liwanag na tinanggal ko na yung net. So pag ganyang net, yung mga problema natin dito dati, diretso na lang dyan. At ayun, hindi ko na alam kung anong mangyayari dito kasi hindi ko rin sure talaga kung anong plano nila. Baka tanggalin nila yan ewan ko lang. So ito na nga yung last na makikita nyo itong ating farm. At babalik pa rin ako dito para tapusin yung mga dapat kong tapusin. Hindi ko alam kung i-video ko pa yon. At hindi ko alam kung kailan mangyayari yon, pero as soon as possible kasi kailangan maayos ko. Pati itong kotse nga ni Papa kailangan ko malipat. Itong bubong hindi ko alam, kailangan yata tanggalin. At yun, yung palaka na yun. Dahil palaka. So yun, gusto ko lang magpasalamat sa mga sumuporta sa akin at sumubaybay doon sa ating fish farm era dahil matagal-tagal din tayo dito, na 4 na taon din tayong nagstay dito na nag-try tayo nung farming, guppy, naglagay tayo molly, goldfish yung unang-una natin, may crayfish tayo. At ayun, enjoy naman sa mga dumaang panahon, enjoy naman. Tapos may konting progress tayo na nangyari dito, dami natin natutunan. At ayun, kumita tayo, yun ang mahalaga kumita tayo nung mga dumang panahon na yon, kahit pa paano nakatulong yon para sa gastos ko, allowance ko para sa pamilya ko. So ayun, maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa aking fish farm. At sana sa susunod hindi pa naman tayo nagtatapos dito. Syempre hindi naman ako titigil porket na wala to, titigil na ako Sa susunod, kung sakaling kaya kong bumili ng lupa at kaya kong maggawa ulit nito, yung akin na talaga, talagang itutuloy ko pa rin yan dahil wala naman akong balak tumigil sa pag-aalaga ng isda at pagpaparami ng isda. Wala akong balak hanggang tumanda na ako siguro. Ngayon 40 years old na ako, so marami pa tayong panahon na pwede enjoyin sa pag-aalaga ng isda. So sabi ko nga sa inyo dati, baka dito na rin ako talaga tumanda dahil ito yung talagang gusto kong gawin. At wala na ako iba naiisip na gusto kong gawin ngayon. Puro isda lang talaga hanggang sa hindi ko alam hanggang ilang age na. So ayun mga kasang, maraming salamat. At yun nga yung huli nating sulyap sa ating fish farm dito sa Binyan. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Hanggang dito na lang. Peace out.